Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Janus. Taong 1981. Probinsya ng Samar. Nasa na kaya yun? Kakakita ko lang nung ibon eh. Wika ni Janus sa sarili. Kakaiba ang mga mata niya kumpara sa ordinaryong bata. May kakayahan itong makita ang mga nilalang na hindi napapansin ng normal na tao. Mga kapre, tikbalang, agta at iba pang uri ng mga nilalang na nasa gubat. Kung minsan hindi na niya malaman kung galing ba ito sa mundo ng tao o galing na sa ibang dimensyon. Uy Janus, ano naman bang ginagawa mo dyan sa damuhan? Kanina pa umaapaw yung iniigib mo. Alisin mo na nga yan kung may sahod ko na tong mga lagayan ko. Wika ng kaibigang si Lino. Kada umaga, naroon sila sa bukal nag-iigib ng tubig. Mula sa labasan nilagyan ito ng kawayang tubo para doon dumaloy ang tubig. May nakita akong kakaibang ibon dito kanina eh. Iba-iba pa nga yung kulay. Kaso nung nilapitan ko, biglang nawala. Sayang di mo nga nakita eh. Teka, ang bilis namang napuno ng lagayan ko. Wika ni Janus. Nakagawian na ng dalawa na sabay mag-igib at tumalis sa bukal. Ngunit madalas silang nagtatagal. Dahil palagi na lang kung saan-saan nagpupunta si Janus. Sa tuwing nakakakita ng kakatwa sa paligid. Lino, ano sa tingin mo? Gagaling pa kaya tong diferensya sa mata ko? Nung mga nakaraang gabi, madalas na akong nakakakita ng mga nakakatakot na nilalang eh. Palaging nakasilip sa bintana ng kwarto ko. Parang gusto nila akong kunin. Mabuti ka pa, walang ganitong sakit. Nakakapagod din. Di pagpunta sa banyo hindi ko magawa dahil sa mga nagpapakita sa akin. Wika ni Janus. Alam mo, ang sabi ng lolo ko biyaya ang magkaroon ng matang nakikita ang lahat ng bagay. Yung ilan pa nga pinapatay yung mga may ganyang kakayahan para makakuha ng ganong mata. Kaya kung ako sa'yo, wag na wag mo yung ipapaalam sa ibang tao. Tugon ni Lino. Maagang umaalis ang mga tumatayong magulang para magtrabaho. Mag-isa namang naiiwan si Janus sa araw-araw. Ano kayang magandang gawin ngayong araw? Nakapag-igib na ako tsaka nakapaglinis na ng bahay. Ang mabuti pa pupunta muna ako sa gubat. Baka sakaling may makuha akong bulaklak na bibigay kay Lola. Wika ni Janus. Malapit ito sa matanda dahil sa 10 magkakapatid. Siya lamang ang palaging hinahanap ng lola. Ngunit meron itong karamdaman. Bigla na lamang hindi makalakad isang araw habang nagwawalis sa bakuran. Hanggang sa magkaedad hindi na ito gumaling. Maging mga eksperto ay walang paliwanag sa naging sakit ni Lola Filomena. Ang ganda naman ng bulaklak na to. Ano kayang tawag dito? Wika ni Janus sa sarili. Hanggang sa umihip ang malamig na hangin na tila may halong usok. Kasabay ng paglitaw ng bilog na liwanag na halos singlaki lamang ng kamao ni Janus. Huwag mong gagalawin ang halamang yan, mortale. Hindi magugustuhan ng bantay ng gubat.
kapag nasira ang halamang yan. Wika ng boses na nagmumula sa bola ng usok at liwanag. Sa ganda at tingkad ng kulay asul na rosas na ito, marami talagang matutuksong pumitas kapag nakita. Subalit nang marinig ni Janus ang boses, napagpasyahan ng bata na hindi na yung kunin. Maraming salamat sa babala, kaibigan ha. Hindi ko alam na kamuntika na akong makagawa ng malaking kasalanan sa tagapagbantay ng gubat. Napakaganda kasi ng bulaklak eh. Gusto ko sanang ibigay sa lola kung may sakit. Ito na lang yung kaya kong ibigay sa kanya para mapangiti siya. Madalas niyang ikwento na napakaganda nitong gubat. Palagi nga siyang nandito noong nakakalakad pa siya eh. Wika ni Janus. Nagulat naman ang engkanto na malinaw siyang narinig at tinitigan ang bata. Mukhang kakaiba ka sa mga taong nagpunta dito, bata. Nakikita mo ko. Sabihin mo, ano bang pangalan mo, mortal? Tanong ng nilalang. Ako nga po pala si Janus. Diyan lang po kami nakatira sa baba oh. Doon malapit sa bukal. Wala po kong ibang mapaglibangan kaya namamasyal po ako dito sa kakahuyan. Tsaka, maaari ko po bang itanong kung ano pong uri kayo? Tugon ni Janus. Ngunit hindi ito direktang sinagot ng engkanto. Matagal na kaming bumibisita mula sa mundo namin. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang pinakaunang pagkakataong nakita ko ng kagaya mo. Merong espesyal sa iyo, bata. Kaya mo ko nakikita at nakakausap. Wika ng nilalang. Wala pong espesyal sa akin. Sabi nga ng mga kamag-anak at kapitbahay namin, may sakit po ako sa mata. Isinumpa daw po ako eh. Namatay po sa panganganak sa akin yung nanay ko. Pagkatapos po, inabando na naman ako ng tatay ko. Si Tiyo Manding at Tiya Sinang ang kumupkop at bumubuhay sa akin. Tugon ng bata. Dagdag ni Janus. Pakiramdam niya na napakagaang kausap ng kakaibang nilalang. Ito ang unang beses na maihayag ang saloobin sa iba, maging sa mga tumatayong magulang. Inililihim lamang niya ang mga katanungan at mga hinanakit sa buhay. Napakamusmus mo pa sa mga pasaning nararanasan mo, bata. Pero natutuwa kong makita na buong tapang mong hinaharap ang mga problema. Pero sadyang marupok at mahina ang mga kagaya mong mortal. Muling wika ng nilalang. Hanggang sa bahagyang natahimik ang paligid. Umihip na muli ang malamig na hangin. Kung gayon, nakapagpasya ko, Janus, mula sa mundo ng mga mortal. Gusto mo bang maging tagapangalaga ng koneksyon sa mundo mo at ng mga engkanto? Bibigyan kita ng pahintulot na magamit ang mga kakayahan ng iba't ibang uri ng hiyas at mga bertud. Ngunit hindi yon magiging madali sa isang paslit na gaya mo. Kaya narito si Gafur. Simula ngayon siya na ang iyong magiging gabay. Dagdag ng nilalang. Nang sabihin ito ng engkanto, lumitaw mula sa mga bulaklak ang isang napakalaki at mabagsik na tikbalang. Sa sobrang gulat ay napaupo si Janus sa damuhan. Tikbalang? Anong gagawin niyo sa akin? Tanong ni Janus dahil sa sobrang pagkabigla. Huwag kang mag-alala.
Si Gafur ang gabay at poprotekta sa iyo hanggang sa maging ganap na ang kakayahan mo sa tungkuling ibinigay ko sa iyo. Sa tuwing malalagay ka sa alanganin o may malapit na kapahamakan, lilitaw si Gafur para magbigay ng babala. Tugon ng nilalang. Nagliliwanag ang katawan ng tikbalang. Hindi hamak na mas malaki ito kumpara sa normal na tao. Si Gafur ang bantay ng parting yon ng gubat at nagmamay-ari ng bulaklak na kamuntikan ng pitasin ni Janus. Huwag kang mag-alala, bata. Hanggat nasa ilalim ka ng proteksyon ko, walang masamang mangyayari sa iyo. Wika ni Gafur. Nang magsalita ang tikbalang, unti-unti nang naglaho ang bola ng liwanag. Mapalad ka, bata, at ikaw ang napili ng reyna ng mga engkanto. Ituring mo itong regalo mula sa aking lahi. Ang buto mula sa bulaklak na ito, mabisang pantaboy sa mga sumpa at mga sakit na dulot ng mortal. Subukan mong ipainom sa lola mo, at kapag gumaling siya, siguradong sumpa ang bumabalot sa katawan niya. Hanggang sa muli, bata. Wika ng tikbalang. Bigla itong nawala at pagdilat ng mata ni Janus. Malalim na ang gabi. Hanggang sa narinig niya ang sigaw ng tsuhin at tiyahin na magkasama siyang hinahanap sa kakahuyan. Narinig din niya ang kaibigang si Lino. Mang Manding, sigurado po ako. Nakita ko po si Janus na pumasok dito sa kakahuyan kanina eh. Wika ni Lino. Ano na kayang nangyari sa batang yan? Sinabi ko naman na huwag siyang magpapaabot ng dilim sa kakahuyan. Napakaraming mababangis na hayop dito pagsabit ng dilim eh. Wika ni Tio Manding. Kawawa naman ang pamangking ko. Mag-isa sa madilim na gubat na ito. Siguradong takot na siya ngayon. Manding, gumawa ka ng paraan. Hanapin mo si Janus. Wika ni Tia Sinang habang unti-unti nang tumutulo ang mga luha. Hanggang sa nagulat na lamang si Janus nang biglang may bumulaga na ilaw sa kanya. Naroon ito sa harapan ng malaking puno. Hinahanap din ang daan palabas ng gubat. O Janus, nakong bata ka. Pinag-alala mo kaming lahat. Ano bang pumasok sa utak mo? At nagpaabot ka ng gabi dito sa kakahuyan? Tanong ng tsuhin. Subalit maging si Janus ay walang ideya kung paano siya inabot ng gabi sa gubat. Tio, hindi ko din po alam eh. Ang natatandaan ko lang, pumasok ako dito sa kakahuyan kaninang umaga pagkatapos ko magigib. Saglit lang naman po ako dito pero bigla na lang dumilim yung paligid. Tsaka may nakausap pa nga po kong liwanag at tikbalang eh. Tugon ni Janus. Nabahala na naman ang mag-asawa sa narinig sa bata. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Lumalamig na yung paligid oh. Halika na Janus. Lino, bilisan nyo na. Wika ni Tio Manding. Nagmamadali nilang nilisan ang lugar. Nang makarating sa tahanan, naroon si Lola Filomena sa pinto. Nakatanaw mula sa labas. Lola, nandito na po ko. Alam niyo po ba? May nakausap akong tikbalang sa gubat. Kaso biglang nawala eh. Wika ni Janus.
Naku, Janus, pinag-alala mo kami ng sobra sa ginawa mo. Huwag mo nang uulitin yan, ha? This oras na ng gabi, pinaghahanap mo pa ang tiyo at tiya mo. Bandeng, mabuti pa ihatid mo na yang si Leno sa kanila. Maraming salamat, iho, sa pagsama, ha? Sige na, baka hinahanap ka na din ng nanay mo. Tugon ni Lola Filomena. Nang gabing yun, puro sermon ang inabot ng bata. Subalit pilit na ipinapaliwanag ni Janus na hindi niya alam kung bakit siya inabot ng dilim sa kakawian. Sa pagkakaalam niya, wala pa siyang 1 oras na naroon. Ipinakita din ito sa kanila ang buto ng misteryosong bulaklak na ibinigay naman sa kanya ng gabay na tikbalang. Lola, ito nga po. Binigyan ako ng tikbalang ng gamot para sa paa nyo. Ang sabi niya sa akin, ipainom ko daw sa inyo. Kaso, paano po ba? Wika ni Janus. Kung gayon, napunta ka sa parteng yon ng gubat. Ang lugar kung saan namumukadkad ang kakaibang uri ng halaman na may asul na rosas na bulaklak. Tanaw ng Lola. Hawak ni Janus ang isang piraso ng bulaklak na may nag-iisang buto sa gitna. Sinlaki lamang ito ng buto ng kalamansi ngunit kakulay ng perlas. Minsan nang naikwento sa akin ng lolo ko ang hardin ng mga engkanto, pero bibihira ang nakakakita at kadalasan hindi na natatagpuan pa. Dagdag ni Lola Filomena. Barahang lumapit si Janus sa Lola at iniabot ang bulaklak. Kusa namang nahulog sa palad ng matanda ang buto. Lola, totoo po bang mapapagaling kayo nito? Ang sabi sa akin ng tikbalang, kapag nakalakad po kayo, maaaring sumpa ng tao ang dahilan ng sakit nyo. Wika ni Janus. Dahil sa sinabi ng bata ay mas lalong naging interesado ang Lola sa buto. Bagamat tutol ang tiyuhin at tiyahin ni Janus, huli na dahil kagad na itong nilunok na matanda at uminom ng tubig. Totoo man o hindi, hayaan nyo na. Matanda na ako, Manding. Handa na akong magpasundo sa ama mo. Wika ng matanda. Bata pa lamang si Lola Filomena. Busog na ito sa mga kwentong engkanto at hiwaga. Dahil kilalang albularyo ang lolo niya sa lugar. Wala namang kakaibang nangyari sa matanda. Kaya labis ang pagkabigo at pagkadismaya na naramdaman ni Janus. Mukhang hindi naman totoo yung sinabi sa akin ni Gafur. Hindi naman gumaling si Lola Wika ni Janus sa sarili. Nakatulugan na lamang ng bata ang pag-iisip at kinaumagahan. Nagising si Janus sa sigaw ng tiyahin. Nay, nakakalakad na ho kayo. Maraming salamat sa Diyos. Pinagaling niya kayo. Naku, Nay, tara, subukan nating mamasyal sa bayan. Wika ni Tia Sina. Habang si Janus naman, kahit mapungas pa ang mga mata, lumabas ng kwarto para tignan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga kasamahan sa bahay. Bumilog ang mata ng bata nang makita si Lola Filomena. Sumasayaw pa habang nagtatawanan ang tiyahin at tiyuhin. Nay, wag ko kayo masyadong malikot at baka mapano kayo. Wala na ba kayong nararamdamang sakit sa paa ninyo? Tanong ni Tiyo Manding. Wala na, anak. Ang nararamdaman ko na lang, parang may kakaibang lakas ang mga paa ko.
Tugon ni Lola Filomena. Namangha si Janus. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makita na sobrang saya ng matanda. Sanggol pa lamang ay lumpo na ito. Hanggang sa napagtanto nilang maaaring totoo ang sinabi ni Janus. Maaaring kagagawan ito ng taong may masamang intensyon sa matanda. Bagamat ilang dekada na ang nakalilipas, ninais na matanda na malaman kung ano ang nangyari at kung sino nga ang may kagagawan. Kaya kagad silang pumunta ng bayan upang sadyain ang kilalang albularyo. Magandang araw Tandang Mario. Naisusana naming magpatulong si nanay po nakakalakad na. Kaso, napag-alaman namin sa isang kaibigan na maaaring kagagawa ng tao ang pagkalumpo niya. May paraan po ba para malaman kung sino ito? Tanong ni Tio Manding. Nakakamangha ang presensyang nakapalibot sa katawan mo, Filomena. Noong una kitang tignan, wala akong masagap na itim na kapangyarihan. Subalit ngayon, nakikita ko na ito ng malinaw. Wika ng albularyo. Sa pagpapaliwanag ng manggagamot, naroon pa din ang sumpa ng mangkukulam. Subalit may kakaibang liwanag na nakabalot kay Lola Filomena. Ito ang nagsisilbing harang upang hindi tabla ng sumpa ang matanda. Mario, makakaya mo bang alasin ang bisa ng kulam at may ideya ka ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ng matanda. Isang pamilya lang ang alam kong may kakayahang gumawa nito sa'yo. At kung 30 taon na ang nakalilipas, walang duda na ang kababata nating sila Estong at Nestor ang maaaring may gawa niyan. Isa sa kanila ang nagbigay sa'yo ng sakit. Tugon ni Tandang Mario. Dahil alam na ng albularyo kung anong uri ng itim na mahika ang ginamit sa matanda. Kumpiyansa itong kaya niyang ibalik sa taong may gawa ang sumpa. 5 oras na nagritual si Tandang Mario. At sa huli, pinatakan ito ng dugo ni Lola Filomena upang maisara ang ritual at mabisang maibalik sa may gawa ng sumpa. Isang napakaitim na usok ang lumabas sa katawan ni Lola Filomena. Tumagos ito sa bubong ng bahay at biglang naglaho. Kumpleto na ang rebueltang inihanda ko. Ang kailangan na lang, hintayin tumama ito sa kanya kung sino man ang may gawa sa'yo. Maaaring sa mga susunod na araw, may bumisita sa inyo kaya't kailangan niyong maghanda. Sigurado kung gaganti sila. Pagpapaliwanag ni Tandang Mario. Nagbigay pa ito ng mga pangontra para hindi sila mapinsala ng mangkukulam. Hanggang sa isang gabi, habang masayang kumakain ang mag-anak, may kumatok sa pinto ngunit kagaya ng bilin ng albularyo. Hindi nila pinagbuksan kung sino man ang kakatok. Paglampas ng 8:00 ng gabi, imbis na pagbuksan, umikot si Tio Manding mula sa kusina. Dito niya nakita si Nestor. May dalang botelya at tila galit na galit nang sigawan ito ni Tio Manding. Hoy, anong ginagawa mo dito, Nestor? Wala kaming panahon para sa pamilya niyo At lalong hindi katanggap sa bakuran namin. Umalis ka na! Sigaw ni Tio Manding. Aalis ako kapag gusto ko. Ang lakas ng loob niyong kalabanin ng pamilya namin. Talagang ibinato niyo pabalik sa kapatid kong si Estong ang sumpa sa nanay mo. Wika ni Nestor. Umangil at namula ang mata nito. Unti-unting nagbago ng anyo na kinagulat ni Tio Manding.
Ano? Aswang ka pala, Nestor? Kung akala mo masisindak ako sa'yo, nagkakamali ka. Tama nga si Tandang Mario tungkol sa ang kanyong mga mangkukulam na aswang. Nararapat lamang ang sinapit ng kapatid mo. 3 dekadang nagtiis ang nanay ko sa kasamaang gawa niyo. Kung si Estong sana ang pinili ng nanay mo, hindi na sana siya naghirap. Pero pinili niya ang tatay mong lampa at duwag. Tugon ng aswang. Isinaboy ni Tiyo Manding ang tubig na bigay ni Tandang Mario sa itak. Ikinalat niya sa hangin ang abo na mula sa mga pinaghalong halamang gamot na mabisang pangontra sa mga aswang. Ngunit labis na mabagsik si Nestor. Kagad nitong sinugod si Tiyo Manding. Nagawa nitong makalmot ang tiyan ng tiyuhin. Ngunit tinamaan naman ng sundang ang muka ng aswang. Pero hindi yun naging sapat para mapatumba ang nilalang. Habang si Janus naman, nakasilip sa bintana at nag-aalala sa tiyuhin. Hindi niya alam ang gagawin upang makatulong. Paslit lamang kaya mahina pa ang katawan. Wala siyang laban sa dambuhalang aswang na akmang pasugod na muli sa tiyuhin. Kinakailangan kong tulungan si Tiyo. Lola, nasan po yung asin natin? Kailangan po ng tulong ni Tiyo. Wika ng bata. Nagmamadaling tumakbo si Janus sa kusina. Hinanap ang lalagyan ng asin. Nang makuha ay diretsyong tumakbo sa pinto at binuksan. Lumayas ka, aswang! Umalis ka dito! Itong nararapat sa'yo! Sigaw ni Janus. Walang tigil sa pagsaboy ng asin ng bata. Hanggang sa nasalin ang atensyon sa kanya ng aswang. At kagad sinugod ang bata. Nagulat ang magtiyuhin dahil biglang nahinto ang nilalang na tila bumangga sa hindi makitang pader. Tanging si Janus lamang ang nakakakita sa higanting tikbalang na nakatayo sa harapan niya. Naroon na ang gabay niyang si Gafur. Walang kahirap-hirap nitong hiniwalay ang ulo at katawan ng aswang na si Nestor at tinapon sa lupa. Natulala naman si Tiyo Manding sa nangyari sa aswang. Unti-unti nang naglaho ang labi ng nilalang. Maraming salamat, kaibigan. Muli mo na naman akong tinulungan. Wika ni Janus. Nilingon lamang siya ng tikbalang at muling naglaho. Janus, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba ng aswang na yun? Tanong ng tiyuhin. Ayos lang po ako, Tiyo. Tinulungan ako ng kaibigan kong tikbalang eh. Tugon ni Janus. Kinabukasan, nagpunta sa kanila ang iba pang kamag-anak ng aswang. Hinahanap si Nestor. Magtapat nga kayo. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Baka walang hiya! Sigaw ni Estong. Hanggang sa biglang lumabas si Tandang Mario. Sabihin mo, anong gagawin ng kapatid mo dito ng 10 oras ng gabi? Wala namang kayong ugnayan sa pamilyang ito. Magsabi ka. Oh, bakit parang bigla ka yatang nalumpo? Ano kayang dahilan ha, Estong? Tanong ni Tandang Mario. Walang naisagot si Estong. Wala itong maisip na idahilan sa biglaang pagkalumpo. Habang si Lola Filomena naman, masiglang naglalakad. Dahil madami nang nakikiusyoso sa paligid, pinili ni Estong na umalis ng lugar. Hindi naglaon ay nabalitaan na lamang nila Janus na naglaho na ang pamilya nila Estong nang walang kahit anong bakas. Janus,
Wala ka nang dapat ipag-alala tungkol sa pamilya ng mangkukulam. Iniutos ng reyna ang paglipol sa ang kanila. Ginulo ng mga aswang na yon ang balanse ng kagubatan at ng mga mortal dahil sa paggamit nila ng itim na kapangyarihan. Wika ni Gafur. Nang marinig naman ito ni Janus, doon lamang napalagay ang loob. Wala nang mananakit pa sa pamilya at malaya na siyang makakasama kay Gafur para tuparin ang kapalaran. Bilang tagapangalaga ng koneksyon ng mundo ng engkanto at ng mga tao. 5 taon pa ang lumipas. Nagpaalam si Janus sa mga itinuring na magulang. Naipaliwanag naman niya ng maayos ang lahat. Kaya suportado na mga ito ang naging pasya. Kaya magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nakita si Janus na nagkaroon ng gabay na tikbalang nang dahil sa basbas ng reyna. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Buyog. Taong 1987. Probinsya ng Camarines Norte. O mga anak, lalabas muna ang papa ha. Wala pa ang mama kaya isa na nyo ng maigi ang mga pinto. Sandali lang ako. Dadalhin ko lang kay Mang Ramon yung mga panggatong. Kailangan niya bukas para sa okasyon sa kanila eh. Wika ng amang si Buyog habang naglalakad palabas ng tahanan. Bagamat masasabing mahirap ang buhay, nairaraos naman ito ni Buyog sa pamamagitan ng paghahanap ng mga tuyong kahoy at pagbebenta sa mga kainan. Isa sa suki niya si Mang Ramon. Magmula sa tahanan, halos 1 oras pa ang lalakarin hanggang sa makarating sa bundok na pinagkukuhanan. Wala namang halos pumupunta sa lugar dahil kakaunti lamang ang nakakaalam. Kaya nasusolo ni Buyog ang mga puno. Halos 1 taon pa lamang magmula nang simulan ang hanap buhay. Pero masasabing malaki na ang pinagbago ng pamumuhay ng pamilya ni Buyog. Kahit papano, hindi na niya kailangang mangutang para lamang may maihain sa pagkainan. Sa tuwing mag-isa naman sa bundok, napapatingala na lamang ito sa langit habang pabulong na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang natatanggap. Ayon kay Buyog, siguro may dalang swerte din ang nahanap na bundok at hanggang sa tahanan ay nadadala niya ito. Samantala, sa buong maghapon na pananatili ni Buyog sa bundok, marami siyang naiuuwi na mga prutas at gulay. Mahilig din siyang magdiskubre ng mga kasulok-sulukan ng lugar. Sa ganda ng bundok at yaman ng paligid, kung ano-ano na lamang ang naiisip na pwedeng makita. Ayon kay Buyog, nararamdaman ng buong katawan niya na may kailangan siyang matagpuan. Patuloy itong pinanghawakan ni Buyog hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan na taon. Isang araw, bandang 4:00 ng hapon, matapos makahanap ng mga kahoy, nanatili lamang ito sa lilim ng napakalaking puno ng mangga. Habang nagpapahinga, bigla na lamang may napakalakas na hangin na dumaan. Kaya napakunot ang noo ni Buyog sa nakita. Sa harapan niya ay may 2 puno ng kaimito na bahagyang nakayuko. Nang madaanan ito ng hangin, naiba ang direksyon ng mga dahon.
Malinaw niyang nasilayan ang kulay abong bagay na kung hindi siya nagkakamali, mukha itong simbahan. At dahil sa kuryosidad, bumangon ito sa kinauupuan. Dahan-dahang lumapit sa lugar. Hindi naman nagkamali ng hinala si Buyog nang tuluyang masilayan ang napakalumang kapilya. Bagamat nakakaramdam ng kaba, dahan-dahan pa ring pumasok si Buyog. Bukas naman ang pinto at mga bintana kaya hindi na siya nag-atubili. Sa unang tapak pa lamang sa loob, kagad nang nagliparan ang mga ibon na nakatira sa parteng bubong ng kapilya. Napansin din ni Buyog ang napakalumang rebulto na halos hindi na rin gaanong makita ang muka dahil natatabunan na ito ng makapal na alikabok. Kagad naghanap na magagamit na basahan si Buyog para malinisan ang rebulto. Simula pagkabata, malalim na ang paniniwala at respeto ni Buyog sa anumang rebulto na may kaugnayan sa Diyos. Dahil na din sa impluwensya ng mga yumaong magulang, ang mga ito ay naninilbihan sa simbahan noong nabubuhay pa. Bilang bata na wala pang alam sa mundo, namulat ang isipan ni Buyog patungkol sa Diyos. Sa katunayan, ilang beses na rin itong nakaengkwentro ng mga himala. At dahil sa mga karanasan, mas lalong tumibay ang paniniwala niya pati na rin sa mga santo. Samantala, sa paghahanap nakakuha naman ito ng magagamit na basahan. At bago pa man maidampi, nagdasal muna ito sa rebulto para magpaalam. Habang pinupunasan, unti-unti nitong nakita ang totoong itsura ng rebulto. Napakunot na lamang ang noo ni Buyog dahil kakaiba ang itsura nito kumpara sa mga kilalang rebulto at santo. Matapang ang tindig at itsura nito, pati na rin ang hulma ng pangangatawan. Bagamat iba, buong puso pa rin itong nilinisan ni Buyog. Naniniwala siya na tagabantay yun ng simbahan. Sa patuloy na paglilinis, hindi na napansin pa ni Buyog ang oras at natigil na lamang nang makitang madilim na ang paligid. Bago pa man tuluyang umalis, nag-alay muna ito ng dasal at nagpaalam sa rebulto. Pagkarating naman sa tahanan, kagad niyang naikwento sa asawa ang nakita. Hindi naman ito tumutol sa sinabi ni Buyog. Pagkos sinuportahan pa ang asawa at sinabing palagi itong bisitahin. Dahil baka ito din ang nagbibigay sa kanya ng swerte sa hanap buhay. Magmula ng araw na yon, hanggang sa lumipas pa ang ilang linggo, nagpatuloy lamang si Buyog sa pagpapabalik-balik sa bundok. Sa araw-araw na paglilinis sa simbahan, napapaganda na ni Buyog ang lugar at unti-unti nang umaaliwalas. Dahil sa lalim ng pananampalataya ni Buyog, ang kapirasong tela na pinupunas niya sa katawan ng rebulto, ipinapahid ito ni Buyog sa buong katawan para maitaboy ang anumang karamdaman. Sa katunayan, maging ang mga anak dinadala na din niya sa lugar para personal na mahawakan ang rebulto at makapagpunas na rin ng kapirasong tela na pinaniniwalaan na pwedeng dalhin sa kung saan man magpunta. Dahil makadiyos ang buong pamilya, dito na nila inilalaan ang bakanting oras sa paniniwala. Ang rebultong ito ang nagbibigay sa kanila ng swerte. Isang araw, dahil sunod-sunod ang swerteng naranasan ng pamilya, nagdala ng mga iaalay na prutas si Buyog sa rebulto. Bandang 7:00 ng gabi,
Nang makarating dahil sa mga aberyang naengkwentro sa daan, dala ang lampara na nagsilbing ilaw sa buong kapilya. Samantala kagad namang ibinaba ni Buyog ang dalang mga prutas sa paanan ng rebulto. Habang isinasagawa ang pag-aalay ng dasal, meron itong kakaibang nararamdamang kaya putol-putol ang pagdarasal ni Buyog. Bagamat may kaunting kilabot sa buong katawan, hindi na ito pinansin pa at nagpatuloy pa rin sa paniniwala na sagrado ang simbahan. Dahil ayon sa kanya, bago man o luma, walang sino man na pwedeng may sakaliwa na manirahan sa lugar. Hanggang sa maya-maya pa, sa gitna ng pagdarasal bigla na lamang napadilat si Buyog. Nakakita ito ng napakapangit na nilalang. Purong itim ang buong katawan. May mapupulang mga mata na tila demonyong tumatawa. Hindi makapagsalita si Buyog na mga sandaling yun. Hanggang sa unti-unti nang gumalaw ang rebulto, maging ang nilalang. Dahil sa sobrang takot, napatakbo na si Buyog palabas ng simbahan. Naiwanan niya ang lamparang dala at sa patuloy na pagtakbo, hindi niya namalayang darating na ang tahanan. Kagad sinara ni Buyog ang mga pinto at bintana. Sinalubong naman siya ng asawa at napatanong sa nangyari. Pero hindi kagad ito nakasagot. Pinilit pa rin niyang pakalmahin ang sarili. Ilang minuto pa ang lumipas. Saka lamang niya naikwento sa asawa ang mga pangyayari. Pero kagaya ng inaasahan, hindi makapaniwala at imposible ang sinasabi nito. Buong magdamag na halos hindi nakatulog si Buyog sa pag-iisip. Nanatili naman sa tabi niya ang asawa. Kaya kahit papano, kumalma naman ang lalaki. Magmula ng araw na yon, bagamat araw-araw pa ding pumupunta ng bundok para maghanap buhay, hindi na muli pang pumasok ng kapilya si Buyog. Ayon sa kanya, magmula din ang hindi na ito pinansin pa. Minsan nakakarinig siya ng pagsitsit mula sa kapilya. Dahil napapadalas na ang mga naririnig, mas lalong nabuo ang pasya ni Buyog. Natuluyan ng talikuran ang rebulto. Nagpatuloy ang ganitong sitwasyon hanggang sa sumapit ang pangyayari na kailanman hindi inaasahan ni Buyog. Isang araw, habang abala sa pagwawalis ng bakuran, bigla na lamang itong natigilan nang may tumawag sa pangalan niya. Imbis na matuwa na may dumalaw na bisita, nakaramdam ng kaba si Buyog. Malinaw niyang nakita ang bumisita sa kanya. Walang iba kundi ang mismong rebultong patuloy na iniiwasan. Nakangiti ito habang nakatitig kay Buyog. Papalapit na sana siya para mapalis ang rebulto. Pero bigla namang laglabasan ang tatlong maliliit na anak. Dahil likas na magalang ang mga ito, kagad silang lumapit sa nilalang at nagmano. Nanlaki ang mga mata ni Buyog. Dahil hindi man lamang natakot ang mga bata sa nilalang. Matapos yun, diretso na itong nagsibalikan papasok ng tahanan na tila walang nangyari. Kaagad namang lumapit si Buyog sa nilalang. Wala naman itong sinabi sa kanya. Ngumiti lamang ito at dahan-dahan nang naglakad palayo sa tahanan ni Buyog. Nang masiguradong nakaalis na ang nilalang, kaagad na sinara ni Buyog ang bakod. Pumasok sa loob para tignan ang kalagayan ng mga anak. Naabutan niya ang mga itong nakahiga sa kwarto at nang hawakan ng katawan niya,
Doon lamang napansin na inaapoy na ang mga ito ng lagnat. Nagmamadali naman itong tinawag ang asawa na abala sa paglalaba. Kaagad din namang napainom ng mga herbal na gamot na pangtanggal ng lagnat. Buong maghapon, kahit patuloy sa pag-aalaga ang ina, hindi pa rin humuhupa ang lagnat ng mga bata. Dahil malakas ang pakiramdam ni Buyog na kagagawan ito ng nilalanga. Bago pa man sumapit ang dilim, diretso na itong pumunta sa bundok para makausap ang rebulto sa kapilya. Nang makarating sa lugar, hindi naman nabigo si Buyog. Naabutan niya sa pwesto ang rebulto. Sa pag-uusap ng dalawa, walang takot si Buyog na mga sandaling yun. Hanggang sa unti-unti nang gumalaw ang rebulto. Sinabi nito na kailangan ni Buyog na makahanap ng mga mananampalataya sa kanya bago bawiin ang sakit na ipinataw sa mga anak. Hindi malaman ni Buyog ang gagawin ng mga oras na yun. Kahit kailan, hindi niya magagawang manghikayat ng mga sasamba sa demonyo. Hindi na ito nagtagal pa sa lugar. Kaagad nang buwaba sa bundok dahil sa pag-aalala sa mga anak. Magmula ng araw na yon, maiging pinag-isipan ni Buyog ang mga hakbang na gagawin. Lalo pat sa mga araw na dumadaan, mas lalong lumalala ang kalagayan ng mga anak. Hindi nawawalan ng lagnat ang mga ito. Bukod doon, may mga itim na butlig na rin ang tumutubo sa balat. Iminungkahi naman ng asawa na magpatulong na sila sa albularyo. Kaagad namang pumasok sa isipan ni Buyog ang kakilalang manggagamot na si Mang Korte. 6:00 pa lamang ng umaga, matapos makapagluto ng almusal ng pamilya, naglakad na papalabas ng barangay si Buyog para puntahan ang tahanan ni Mang Korte. Magmula sa bahay, 2 barangay pa ang dadaanan para marating ang tahanan ng matanda. Maswerte naman ang araw na yun. Naabutan niya ito sa tahanan. Tao po, Mang Korte. Mang Korte! Naalala niyo pa po ba ako? Ako po ito si Buyog. Matagal-tagal na din po magmula nang magkasama tayo. Kailangan ko po sana ng tulong ninyo eh. Wika ni Buyog. Kaagad naman siyang pinapasok na matanda sa tahanan. Tumugon ito na kilala pa niya si Buyog at dahan-dahang ipinakwento ang kasalukuyang problema. Hindi naman nag-atubili pa si Buyog. Inihayag sa matanda ang lahat ng pangyayari. Mali ang nagawa mong pagsasamba sa rebulto, Buyog. Dahil inalagaan mo ito, nagawa mong mabuhay ang espiritu ng nilalang na yon. Para tuluyan mong maintindihan, hindi alagad ng Diyos ang rebultong yon. Isa itong traidor na nag-anyong tao. Hindi ko rin malaman kung saan ang galing ang kakayahan niyang makapasok ng simbahan. Maraming taon nang nakalilipas nang maidestino dito si Padre Raha. Ang paring yon ay napaka-maimpluwensyang tao. Kagaya naging lapitin din ng mga demonyo. Dahil sa galing manghikayat ng paring yon, may demonyong nagtangkang impluwensyahan siya. Halos araw-araw nasa simbahan ang nilalang na yon. Hanggang sa nangyari ang isang insidente na nagsagupaan si Padre Raha at ang nilalang. Hindi man basta maipaliwanag ng kagaya kong normal na tao lang ng mga panahong yon. Natalo ng pari ang nilalang. Pero ang naging kabayaran nito, hindi na muli pang nakalabas ang nilalang sa simbahan at hanggang sa isinara na lamang ito ni Padre Raha. Pagpapaliwanag ni Mang Korte.
Sa pagpapatuloy ng manggagamot, naikwento din ito na maging siya ay hindi malaman ang rason kung bakit hindi na muli pang napalabas ng pari ang nilalang at mas pinili nitong pabayaan na lamang ang simbahan. Dagdag pa ni Mang Korte, tanging si Padre Raha lamang ang may kakayahan na mapagaling ang mga anak ni Buyog. Dahil ito lang ang may kakayahang kalabanin ang puwersa ng nilalang. Dahil sa narinig, kaagad namang napatanong si Buyog kung paano mahanap ang pari. Hindi naman ito klarong nasagot ng manggagamot. Maging siya ay hindi din alam ang eksaktong lokasyon nito. Magmula nang mangyari ang insidente, hindi na niya muli pang nakita ang pari. Tumigil na din ito sa paglilingkod ng simbahan. Hindi natin pwedeng madaliin ang pagpapagaling sa mga anak mo. Kaya kung papayag ka, iho, itira mo muna ang pamilya mo dito. Para naman maprotektahan natin sila sa panganib na dala ng nilalang. Maaari na bigla na lang itong sumulpot sa tahanan ninyo. Lalo pat namarkahan na niya ang mga anak mo. Uwi ka ng manggagamot. Kaagad namang sumang-ayon si Buyog. Hindi nagtagal pa sa lugar. Umuwi ito ng tahanan para maipaalam sa asawa ang binabalak. Nang sumunod na araw, kaagad na pumunta ang pamilya ni Buyog sa tahanan ng manggagamot. Nang mabigyan na ni Mang Korte ng gamot ang mga anak ni Buyog, nagsimula na ang dalawa sa paghahanap kay Padre Raha. Halos lahat ng madaanang bahay sa parting bundok, pinagtatanungan ng mga ito sa pag-aasang naroon lang naninirahan ang pari. Lumipas pa ang ilang araw. Wala pa ring nakakalap na impormasyon ng dalawa. Pero kahit pinanghihinaan na ng loob si Buyog, patuloy pa din ito sa pagdarasal. Hanggang sa nasagot na ang panalangin ni Buyog, may tao silang napagtanungan. Nagturo sa kanila kung saan makikita ang tahanan ng pari. Hanggang sa narating nila ang mismong lugar. Nakita ang payak na kubo na tahanan ni Padre Raha. Kaagad naman itong pinapasok ang dalawa. Itinanong kung ano ang may paglilingkod. Habang nagsasalaysay si Buyog, mahahalata sa mukha ng pari na kilala at alam nito ang binabanggit nilang nilalang. Kaya naman nang matapos, Magkita tayong tatlo sa kapilya. Bukas ng 6:00 ng gabi. Huwag na kayong magsasama ng ibang tao. Dahil maaaring maging mailap ang nilalang sa kanila. wika ni Padre Raha. Matapos yan, wala nang ibang dinagdag pa ang pari kundi siya na ang bahala sa lahat. Hindi na nagtagal pa ang dalawa at umuwi na ng tahanan. Nang sumunod na araw, 5:00 pa lamang nag-aantay na sa harapan ng kapilya ang manggagamot at si Buyog. Kagaya ng inaasahan, eksaktong 6:00 na dumating si Padre Raha. Ang pari na muna ang naunang pumasok ng kapilya. Nagulat si Buyog dahil biglang umingay ang paligid. Pati na rin ang panlilisik ng mata ng nilalang. Nagumpis na rin itong magpalipad ng mga dasal. Nakikita mismo ni Buyog kung paano nasasakta ng nilalang at walang humpay sa pagsigaw. Matapos yun nagwika ang pari na lumapit si Buyog. Hinawakan ni Padre Raha ang kaliwang kamay niya habang hinahaplos sa mukha ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Buyog dahil bigla na lamang nawalan ng malay ang nilalang. Hindi na rin nagsalita pa ng kung ano ang pari. Bagkus sinabihan na lamang si Buyog at Mang Korte na lumabas na ng kapilya.
Habang naglalakad ang tatlo, nabanggit ng pari na kailangang maipatong ni Buyog ang kaliwang kamay sa ulo ng mga anak at sabayan ito ng 3 ihip. Bukod sa pangyayaring yon, wala nang iba pang naganap hanggang sa nakauwi na ang mga ito sa tahanan. Nang mismong gabing yon, ginawa na ni Buyog sa mga anak ang ibinili ng pari. Kaya naman ng sumunod na araw, mahirap mang paniwalaan, pero naging maayos na ang kalagayan ng 3 anak. Iyon ang huling pagkakataon na nakasama ni Buyog, si Mang Corte at Padre Raha. Nagpasya ang asawa ni Buyog na lisanin na ang lugar. Inirespeto naman ito ni Buyog. Idinaan na lamang niya ang pasasalamat sa manggagamot at pari sa paraan ng panalangin. Magpasa hanggang ngayon na malaki na ang anak ni Buyog, naninirahan pa rin sila sa Maynila. Sa tuwing nag-iisa, hindi niya maiwasang maisip kung nasa na ang 2 taong tumulong sa kanya. Ayon kay Buyog, kung sakaling nasa langit na ang mga ito, wala na siyang ibang mahihiling kundi sana nasa maayos na kalagayan sila dahil kailanman hinding-hindi niya malilimutan ang pagsalba ng mga ito sa anak sa kamay ng demonyong rebulto sa kapilya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.